Good morning po mga kabayan. Welcome po muli sa ating update rito po sa initial test run itong LRT1 Cavite Extension mga kabayan. Puro ka studio, hindi sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. Ayan po mga kabayan, mula Redemptorist Station hanggang Dr. E. Santos Station. Yan po ay bubuksan na sa darating second quarter or first quarter ng 2024 mga kabayan. Yang pinakadulo na yan, dyan po yung dinugtong, yung mismong nag-start yung extension nitong LRT hanggang Cavite, no? At yung tatlong station mula mula Las Piñas, Pulang Lupa, na kung saan doon po ay hindi pa nag-start ang construction sa tatlong station. Las Piñas, Zaputi at Niug, Cavite mga kabayan. At dyan po sa unahan mga kabayan, yan na po yung mismong Redemptorist Station na tabunan lamang nitong poste dyan sa unahan. At sa tapat mismo, yan na po yung Baclaran Church na kung saan mamaya-maya konti, ipakita ko na po yung mismong footbridge, no? Masilayan na po natin mga kabayan. Dito po ito sa kabilang side, no? Ayan na po yung Redemptorist Station na talagang nakahanda na po ito sa pagbubukas, no? Ayan. Yan na po yung footbridge. Sa kabilang side naman po ito mga kabayan. Tumawid tayo, no? Yan na po yung station, yung Redemptorist Station na kaganina doon po tayo sa kabila. Lumipat lang po tayo rito mismo sa mismong gilid ng station. Ayan po, yung footbridge na yan, wala po yung bubong. Maraming nagreklamo, bakit walang bubong? Ay alam na natin. Ayan na po yung mismong Baclaran Church, yung cross na yan sa unahan. Sa taas, no? Ayan. Kaya yung footbridge dito, mga bayan, hindi nilagyan ng bubong para yan. Para sa akin lang pong opinion yan ay kung may bubong yan, sigurado puno yan ng vendors. At wala nang madaanan naman yung mga tao dyan pag pasakay ng LRT, no? Kahit walang bubong yan, marami pa rin yan kung walang magbantay na gwardiya dyan mga kabayan, ay sigurado puno yan ng payong dyan sa taas. At dito naman po tayo sa gilid, sa bandang side sa Isyana, no? Ayan na po. Kinis na po, wala na pong mga scaffolding na nakalagay dyan sa mismong Redemptorist Station. At ito po talaga ay para sa akin lang po 100% ng nakahanda po ito sa pagbubukas or 95 dahil yung baba bandang kanan ay may mga bakod pa po Ayan. At ang kagandahan nito mga bayan, nasilip ko po kanina, hindi mo na kailangang mag-akyat doon sa mismong hagdanan dahil mayroon po itong escalator, no? Yung hagdanan na tumatakbo, yan na po yan mga bayan. At ngayon, lipat po tayo. Dito naman po ito sa mismong Mia Station, no? Ayan na po. Mayroon na rin pong footbridge patawid sa dating Coastal Mall na kung saan ngayon ay wala na, demolished na. Ayan na po yung Mia Station at Redemptorist Station. Pareha sila mga kabayan na halos 95% or 97%, 98% ay tapos na po, no? Ready na po yan. Actually, ang hindi pa tinanggal nila mga kabayan, yung baba, yung mismong bakod na yero. Pag tanggalin yan ay napakaganda na po, no? Ayan po. Pareha po yan sila mga kabayan, walang bubong. Hindi nilagyan ng pamunuan ng LRT. Mas okay rin. Para hindi marumitingnan sa taas kung sakali. Pero dapat may gwardiya din kasi kung wala ay sigurado yan. Alam na natin. Alam na des. Ngayon, andito tayo. Lumipat po tayo ng ating pwesto sa Asia World Station. Dahil yung nakarang araw atin pong upload ay doon po tayo sa
unang update natin dito sa bandang kabilang side tayo sa may Barangay Tambo. Yung bubong laang nakita natin. So ngayon, talagang sinuong natin itong napaka-traffic dito po mismo sa Parañaque Integrated Terminal. Sobrang dami ng bus dito mga kabayan, napakarami. Ayan po oh. Halos 4 na palapag po ito. Kaya po ito ay medyo nahuli itong Isherwood Station. Pero at least, yung mismong station mga kabayan, pwede na dumaan yung mismong mga bagon. At siyempre yung mga passenger niyan pag magbukas na ay ready na po yan. Kahit ihuli na lamang yung pakinis-kinis dyan sa labas, ang importante yung mismong station ay safe na po yung mga pasahero, yung mismong bagon ay ready na po siya, no? Ayan po, marami pong scaffolding sa ilalim. Pero pag mabaklas na yan, luluwag na rin yan mga kabayan. Kahit dalawang bus dyan, pwede magsabay. So sa ngayon, hindi pa pwede. Kailangan isa-isa muna. Yan po. Napakaraming scaffolding mga kabayan, no? Both side. Ayan, yung way na yan, papunta na yun doon sa mismong next station, yung Ninoy Aquino Station. At ibaling natin yung ating camera, ayan po. Ready na rin po dyan mga kabayan. Kaso, hindi pa nila nabaklas yung mismong scaffolding, kaya medyo marumiting na, no? Narinig po ninyo mga kabayan yung narinig ko, no? Parang may tumutunog diyan sa bagon na ano, yung parang hangin, parang sumisingaw, no? Pero natural lang siguro 'yun, sa brake siguro 'yun, no? Ayan. At siyempre yung mismong release niyan mga kabayan ay medyo bagong-bago pa, kaya medyo masikip siguro sa gulong, kaya medyo may konting tunog. Pero kaya tinitestra nila mga bayan, no, para safe po pagdating sa opening nito sa 2024. Kaya abang-abangan po ninyo yung mga upload ni Porka Studio. Kasi weekly tayo pupunta rito, or kung pwede araw-arawin natin para makita ninyo yung iba pa nating update rito mga bayan, no? Yan mga kabayan, masisilayan natin yung bagon na andito nakatambay sa Dr. A. Santos Station. Dito sa malapit lamang po ito mga kabayan, sa tapat ng sukat Parañaque SM, no? Ayan po ang SM. Ito na yung SM. SM yan. Yung skyway na ginagawa sa taas mga kabayan, yan na po yung C5 South Link Expressway. Yan yung bagon mga kabayan. Yan yung kulay dilaw, yan na yung pinakadulo, no?